Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastora Olive Medina, Outreach Pastor, mula po sa Jesus the Living Stream. Sa pangunguna po ni Pastor Rex Maika, ang buong kapatiran po ng Jesus the Living Stream ay nakikiramay po sa lahat ng miyembro ng pinangunahan ni Pastor Alex na church. At sa lahat din po ng naririto, ramay po kami sa inyo. Alam ko po, napakalaki ng impact ng buhay ni Pastor Alex sa inyo. So mga kapatid, tayo po ngayon ay nagtitipon na may mga bigat man sa puso, ngunit may pasasalamat sa Diyos. May mga luha, ngunit puno naman ng pag-asa. Hindi natin ikinakaila ang lungkot ng pagkawalay natin, pagkawalay ni Pastor Alex sa atin. Ang kamatayan ay tunay na mararanasan ng lahat, kahit na ito ay masakit man na katotohanan. Ngunit bilang mga mananampalataya kay Kristo, ang ating pagdadalamhati ay may kasamang pasasalamat at pagtitiwala. Hindi lamang tayo nagluluksa sa pagpanaw ni Pastor Alex. Tayo ay nagpapasalamat din sa Diyos sa kanyang dakilang gawa na sa pag-aalay ng buhay ng kanyang anak na si Jesucristo, makakaasa din ang lahat na may muling pagkabuhay kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang, sapagkat ito ang kanyang pangako sa 1 Corinthians 15:20. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. So hindi lamang pagkabuhay kung hindi kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. Sabi din po sa Hebreo 4:10, sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pagpapahinga ng Diyos matapos niyang likain ang lahat ng bagay. So inaanyayahan ko ang lahat na tayo tumayo at manalangin. Ama namin sa langit, ikaw po ang aming manlilika at manunubos. Kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, na may pusong nagpapasalamat, nagtitiwala na ikaw ay Diyos ng pag-ibig at kabutihan. Nananalig kami na ikaw po ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa aming ikabubuti, sa lahat ng umiibig sa inyo ayon sa inyong dakilang layunin. At sinabi rin ng iyong mga salita, nasa ilalim ng iyong kapamahalaan ang mabuti at masama. Kaya naman sa gitna ng pagdadalamhati ay karapat-dapat kayong purihin at pasalamatan. Dalangin namin ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Inaangkin namin ang gawain na ito ay magbibigay ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati at kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa pagsamba sa Panginoon. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Though changes not thy God.
Scars can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Aming Diyos na tapat, Lord, at hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, dahil nananatili ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, Lord, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Tunay nga, O God, na karapat-dapat ka sa aming pagpupuri at pagsamba. Luwalhatiin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari muna po tayong makaupo. Sige po. Hello. Ayan. Okay. So tayo naman po ay nananampalataya na physical na yung katawan lang panlupa ang nawalay sa atin kay Pastor. Pero si Pastor ay hindi siya nawawala. Kumbaga, nasa kabilang buhay na siya. Yun po ang ating pananampalataya. Kaya kahit po tayo ay may pagdadalamhati, makakaasa naman tayo base sa mga sinasabi ng Panginoon na lagi namang totoo at hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Wala siyang salita na hindi niya tinutupad. Kaya yung sinabi niya ay kanyang tutuparin. At yun po ang ating pananampalataya na si Pastor Alex ay hindi po siya nawala kung hindi lumipat lamang siya sa kabilang buhay. So wala lang ang kanyang physical na katawan. At nagtitiwala din po tayo sa pangako ng Panginoon na ano nga po ba talaga ang mapalad, katulad ng sinabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. 'Di ba? Nagtatalo po yung kanyang kalooban. So ito yung bilang yung nature ng tao, mahirap po talagang maintindihan yung pagkawala ng mahal mo sa buhay at mahirap tanggapin na hindi na natin siya muling makikita o hindi na natin siya makakasama o makikita. Pero ang pagtitiwala natin sa kanyang mga salita, sa salita ng Panginoon,
ay mapagtitiwalaan. Iyon lamang po ang tanging pag-asa natin na kung tutuusin nga no, kung ang isip natin ay talagang mas nakakainggit pa yung kalagayan niya kasi kasama niya na ang Panginoon. Parang gano'n, no? So, pero alam ko namang hindi nyo kaiinggitan yon. Pero parang gano'n lang. Kasi, syempre, ang Panginoon talaga yung ating buhay. At hindi na natin mararanasan ng anumang mga pakiramdam na naranasan natin dito o mga sitwasyon na hindi maganda dahil talagang may mga sufferings pa tayo dito habang nasa lupa. Ang fulfillment ng ating buhay, ang makasama natin ng ating Panginoon. At iyon po yung great reward na mayroon ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba kayo dyan? Ayan. So alam ko na ang salita lang ng Panginoon ang makakapag-comfort sa bawat isa na nagdadalamhati kasi wala naman talagang salita. Pero yun lang ang ating pag-asa, ang mga pangako ng Panginoon. Kaya yun po yung ating inawit. Kaya patuloy na pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sapagkat inaangkin natin na anumang sinalita niya ay kanyang tutuparin. At hindi ko na po patatagalin at naniniwala po ako na ang salita po ng Panginoon ay mabisa, matalas to, parang tabak na may dalawang talim. At tumatagos ito hanggang sa kaibuturan ng ating mga puso o mga utak sa buto. Tunay nga na talagang parang two-edged sword ito. I mean, ito po ay sinasabi ko sapagkat nananalig tayo na salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya kung ano man ang ating mga damdamin sa loobin, sa sitwasyon na bigla, lahat alam kong nabigla sa pangyayaring ito. Ang nawa, ang salita ng Diyos ang mag-comfort sa ating lahat. So, tinatawagan ko po ang mensahero ng Panginoon na gagamitin niya sa gabing ito, ang head pastor ng Jesus the Living Stream at matalik na kaibigan ni Pastor Alex De Castro, si Pastor Rex Moica. Good evening. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kasama ako sa magbibigay ng message. Ayan. Kasi nung unang mabalitaan ko, yun nangyari. Tapos sinabi nga sa akin na mag-speak daw ako. Sabi ko, ba't ako mag-i-speak? Kasama naman ko sa mga nag-grave. So, baka hindi ako makapagsalita. Pero, hindi ko lang kasi kaibigan si Pastor. May pinagsama kami sa Panginoon. Kasi nung nagkasama kami, bagong pastor lang ako noon. Tapos walang umaayuda sa akin bilang pastor. Tapos, nagtanaw ako sa Panginoon, Lord, ano gagawin ko? Tapos nabasa ko yung yung paghirang ng Panginoon kay Haring Saul. Yung part niya na sabi nung umuwi si Saul, pagkatapos niya mahanap yung mga tupang nawawala. Sabi doon, sinamahan siya ng mga lalaki na hindi po ng Panginoon, na sasamahan siya. Kaya hindi naging mahirap sa akin na i-approach siya. Kasi nagsisimula pa rin siya noon sa Habay. Ayun. Kaya sabi ko, Pastor, tulungan mo ako, ganyan. Kaya yung connection ko sa kanya, hindi naman simpleng pakikipagkaibigan lang. Kasi katulad ni Pastor Edmond, Pastor Hardy, sila yung mga unang nakasama ko noon na nag-support sa akin sa pagiging pastor. 33 years ago na yun. Very consistent yung pagsasama namin. Marami kami pinagsamahan, kaya ang sabi ko,
ba't ako magsasalita? Sinong palalakasin ko? Nagluluksati naman ako. Pero anyway, nung nakausap ko nga sila, syempre, bilang kaibigan niya, yung mga member ng church, sabi niya, para silang nawalan ng magulang, sino ba yung tatayo para palakasin sila? Kaya nagpaunlak ako. Kaya nandito ako. Medyo, pasensya na kayo, medyo personal yung pag-share ko. Kaya lang, may nag-text sa akin. Sabi niya, Pastor, wala na pala si Pastor Alex. Sabi niya, nag-iisip ako kasi medyo nalulungkot din siya. Sabi ko, pinauwi na siya ng Lord sa piling niya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi niliwanagan niya yung isip ko. Kasi tayo kasi pagka medyo na-overwhelm tayo ng emotion, nalalabuan ng pag-iisip, mas lalong bumibigat yung ating nararamdaman. Kaya masaya lang din yung paggamit ng mga salita. Katulad ng nawala, okay, umalis na, ganyan. Binigyan ako ng salita ng Panginoon. Sabi ko, pinauwi na siya ng Lord. Yan. Kasi tapos na yung, tinapos na ng Lord yung kanyang ministry. Yan. Kaya yung mga salitang ganon, para sa akin, effective yon. Hindi lang rational thinking yon, kundi truth yon. Sabi nga, the truth will set us free. Kaya kung pangahawakan natin yung sa mga salitang ganito, at na-overwhelm tayo ng emotion, nariyan na salita ng Diyos na nagbibigay ng kaliwanagan. Ito nga yung kanyang labi. Yan. Pero hindi naman siya naiyak kasi nasa piling na siya ng Panginoon. Sa atin ay memories lang o alaala po niya. Yan. Saka, pinaalala din sa akin ng Panginoon na yung pagka-sovereign niya sa buhay natin. Sovereign, ibig sabihin, yung nasa Kanya ang pinakamataas na kapangyarihan at kapamahalaan. Kasi sa buong buhay natin, pinaparamdam at pinapakita ng Panginoon na sovereign siya. Kasi nung isilang tayo, hindi naman natin pinili kung magiging babae tayo o lalaki. Kung magiging Pilipino o Amerikano. O kung sino yung ating mga magulang. Kung sino yung ating magiging kapatid. Because from the very start, pinapakita ng Panginoon na He is in control and sovereign sa buhay nating mga tao. Tayo lang kasi mga tao, malimit ay na entitled. Kasi alam niyo ba yung story na yung merong lalaking matulungin, meron siyang tinutulungan, araw-araw meron siyang binibigyan ng pagkain. Araw-araw binibigyan niya ng pagkain yung humingi ng tulong sa kanya. Then one day, yung tinutulungan niya, naghihintay ng tulong sa kanya. Pagkatapos katanong ngayon yung tinutulungan. Sabi niya, ba't kaya ako hindi na tinutulungan ito? Hinihintay ko pa naman. Kasi nasanay na nga tinutulungan. Hanggang one day, lumipas pa rin ng ilang mga araw, hindi na siya nabibigyan, hindi na siya natutulungan. Kaya nag-iisip ngayon siya ng masama. Sabi, ba't kaya ganito? Sumama na ugali ng tao ito. Dati mabait ito, tapos ngayon hindi na ako tinutulungan. Kasi, minsan madalas tayo gano'n, nalilimutan natin na kung ano man meron tayo, dahil sa kagandahan loob lang ng Panginoon. At madalas dahil sa patuloy nating naranasan yung kagandahan loob, hindi tayo nagiging grateful, kundi nagiging entitled tayo. Kaya, nung muni-muni ko yung mga ganitong sitwasyon, sino ba ako para
humadlang sa kalooban ng Panginoon para sa aking kapatid na ito. O sino man sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Ayan. Kaya, sa ganitong kalagayan, lagi nating tatandaan na laging importante na maalala natin na sovereign ng God. He is in control. Hindi niya nga lang tayo nilalang, tinubos pa niya tayo. Kaya sa anumang naisin niya at layunin niya sa ating buhay, may karapatan siya. Kaya naman, sa mga ganitong sitwasyon, katulad nga nasabi sa atin, bagamat may kalungkutan at may pagdadalamhati, sabi ni Paul, huwag tayong magdalamhati na walang pag-asa. Kasi ang ating Diyos na sinasampalatayahan ay Diyos na may layunin sa bawat isa. Amen. Tapos sabi nung na-text sa akin, sana sabay-sabay na lang tayong umuwi. Sabi gano'n. Sabi ko, maganda nga sana kung gano'n. Kaso mo, meron kanya-kanyang tunguhin at layunin ng Panginoon sa bawat isa na kailangan nating tapusin. Kaya kailangan tayong magpakatatag. Pero kung lagi tayong mananalig at susunod sa Kanya, mararanasan natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Kaya nakita ko dito na bukod sa kalungkutan dahil pansamantalang paghihiwalay, dahil mayroon naman talagang muling pagkikita-kita, mapalaya tayo ng kanyang mga salita sa mga kabigatan at mga isipan na nagpapalala ng ating mga kalungkutan. Kailangan din natin ng assurance na galing sa Panginoon. Amen. Dahil na yung sabi, nakakaawa naman, kabata-bata pa, namatay na, parang gano'n. Hindi naman nakakaawa yung mga sumakay bilang buhay na. Dahil ang sabi sa Bible, ito yung sabi sa Book of Revelation. Sabi ng Lord, mapapalad ang mga namatay na sa Panginoon. Sila ay nagpapahinga sa kanilang mga magawa at ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So, syempre, lagi ko sinasabi, hindi good thinking lang kung hindi nabubuhay tayo sa salita ng Diyos at sa pananampalataya dito. Amen. Kaya yun ang magpapalakas sa atin. Kaya sa mga ganitong kalagayan, laging binibigyan natin ng puwang ang kanyang mga salita. Pwede ba mag-pray muna tayo? Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na binigay mo po sa amin na hindi kami ma-overwhelm ng aming mga damdamin at emotion. Kung hindi patuloy kaming makapamuhay o kaya harapin po namin ang mga ganitong may mabigat na sitwasyon na wala kaming ibang sinasandigan at kinukublihan kung hindi ikaw at ang iyong mga salita. At inaaking ko, Panginoon, ang hatid po ng iyong mga salita ay tunay na kapahingahan. Dahil sinabi mo rin, Panginoon, o Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga buktong na anak, lumapit kami sa iyong nahihirapan at napapagal at bibigyan mo po kami ng kapahingahan. Kaya habang hinaharap po namin ang ganitong kalagayan, ay inaakin po namin na hindi ka makukulang sa lahat ng aming kakailanganin upang kami po ay maging matatag at patuloy na maging malapit sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na hindi po babalik sa iyo nang hindi po mangyayari ang dahilan na pagkakasugong mo nito sa amin. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Isus, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 So, kaya hindi na masyadong malungkot. God bless. So sabi ko, bagamat may kalungkutan, at kung makikilala pa rin natin ang sovereignty ng ating Panginoon, hindi natin makikita yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat.
lalong-lalo na sa buhay ng ating kapatid na ito, na si Pastor Alex. Yun. Okay. Ano nga ba yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat nating pasalamatan? Salamat sa Panginoon dahil sa maikling testimony ko nga, papasalamat ako sa Panginoon sa buhay niya na tinawag ng ating Panginoon. Okay. Hindi naman siya naging pastor dahil graduate lang siya ng Bible school. O kaya ang pagiging pastor niya ay hindi isang profesyon lamang. Kundi naniniwala ako na ang pagiging pastor niya ay mula sa pagtawag ng Panginoon. Patunay ang church na kanyang pinaunahan at ako mismo na bahagi ng buhay pagtawag ng Panginoon sa kanya. Hindi po ba? Kaya isang bagay na dapat pagsalamat natin sa Panginoon dahil sa maraming sa church ng Living Stream, ng Living God, ng Pastor Hardy, Pastor Richard, Pastor Vivian, ay nakapaghatid siya ng pagpapala mula sa Panginoon. At tapat niyang naipangaral ang mabuting balita ng counsel, ng mga promises, at ng mga mahalagang utos ng Panginoon na kailangan natin. Amen ba? Papasalamat din tayo sa Panginoon dahil sa buhay niya na ibinuho sa paglilingkod. So, bagamat kailangan niya, hindi naman niya inuna. Kasi alam naman natin na medyo matagal din siya naging single. Pero ang nakita ko doon, bagamat ginugusto niya, pero hindi naging balakid yung kanyang pag-iisa para makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon at ma-inspire pa rin na gamitin yung mga kaloob na binigay sa kanya ng Panginoon para marami pang makakilala, masanay, at maihatid sa paglilingkod at sa pangunguna din, kagaya niya. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na binuhos niya sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon kasi di ako naniniwala na katulad ng sinasabi ng marami na yung untimely death. Dahil God in His sovereignty, simula pa sa umpisa hanggang sa huli, alam na niya kung ano yung magiging buhay natin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya na tayo ng pagkakataon na makasama ang bawat isa. Na darating din naman time na uuwi din tayo sa piling ng ating Panginoon. Pero maraming salamat doon sa mga karanasan, sa mga experiences, sa mga blessing na tinanggap natin. Dahil sa isang buhay na sumusunod sa Panginoon. Kaya salamat sa Kanya. Salamat din sa Panginoon dahil natapos ni Pastor Alex tinapos ng God. Sabi nga, sino ba nga kailangan susukat ng mga nagagawa natin sa Panginoon kung siya yung kasing siya yung ating binibigyan ng kasiyahan at siya ang nag-grade sa atin. Minsan naririnig ko na parang dumadating yung time na pagka mayroong mga problema, parang nasasabi natin, katulad niya, na parang kulang siya o kaya failure. Pero hindi naman nasusukat sa panuntunan nating mga tao yung mabiyayang pagtatapos sa binigay sa atin ng Panginoon. Hindi rin naman nasusukat yun sa kasikatan o sa dami ng nagawa, kundi ang pinakamahalaga, yung nakikita ng Panginoon na pagiging tapat natin sa Kanya.
o yung pagiging faithful in every way. At naniniwala ako na ang ating pastor na si Pastor Alex ay nakatapos at naging kadugod-lugod sa Panginoon yung kanyang pagtawag, yung pagbubuhos ng kanyang buhay sa paglilingkod, at yung mga pagiging tapat niya. Alam ko hindi naman siya perfect, pero sabi nga we are living by the grace of God. Amen ba? Yan. At sa huli, di pa huli, dalawa pa. Gusto ko rin nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ang alam ko, ang ministry na binigay sa kanya ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa kanya. Katulad na sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. So, hindi pa tapos ang ministry ng Soul Winners Christian Church. Hindi pa tapos. Magpapatuloy ito. Dahil katulad na sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, gusto kong basahin ito at gusto kong i-personalize sa kanya. Katulad ko na isang pastor na nalalaman ko na ang pagpapatuloy ng gawain, ang pagsisimula nito at pagpapatuloy nito ay hindi nakasadig sa kakayahan nating mga tao, kundi sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya walang sino mang makapagmamalaki sa Kanya. Okay. Actually, yung ministry na binigay ng Panginoon sa makanyang mga lingkod ay galing sa Kanya. Naalala ko yung verse na to, na sabi sa Jeremiah. Sabi dito, at bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking puso na magpapakain sa inyo ng kaalaman at ng unawa. Kaya katulad na sabi ko kanina, hindi naman propesyon ni Pastor Alex yung pagiging pastor, kundi una sa lahat, ito ay pagtawag sa Kanya. Kaya sabi nga, ang pastoring is a gift, ministry gift. Okay. Kaya sa piling ng Panginoon, inaalala ko yung sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala, na may buong pagtitiwala na ang napasimulan ng mabuting gawa sa inyo ay siyang tatapos nito hanggang sa araw ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatid ko sa Soul Winners Church, huwag tayong mawawalan ng loob. Dahil alam natin na ang simulang gawain ito ay hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Siya ang nagsimula at kagalakan ni Pastor Alex na umunlad, magpatuloy at lumago ang gawain ito sa kapurihan ng ating Panginoon. At alam ko yun kasi pastor din naman ako. Kasi syempre, parang isang magulang, diba, may sakit ang isang magulang, inaalala niya yung kanyang mga anak. Isipin niya, paano na sila? Pero ang assurance sa atin, ang Lord ang nagsimula at ang Diyos ang magtatapos. Amen ba? Kaya ako ay naniniwala na kagalak ni Pastor Alex at may kapayapaan siya siyempre sa piling na ng ating Panginoon. Amen ba? Yan. At sa huli,
Papasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa mga naiwan niya, hindi natatapos ang kagandahang loob ng Panginoon. Patuloy nating maranasan yung comfort at guidance at counsel ng ating Panginoon para makapagpatuloy tayo. Hanggang sa katulad niya, maging tapat tayo at matapos natin yung mga tunguhin at layunin na inilagay ng Panginoon sa ating harapan. Salamat sa salitang ito ng Panginoon na sabi niya, ako ang pagkabuhay at maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Kaya, mga kapatid, may kalungkutan man o pagdadalamhati. Samantalang tinatanggap natin ang kaliwanagan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi nagdadalamhati na walang pag-asa. Sapagkat meron tayong nakikita at mga angkin ng mga salita at mga pangako ng ating Panginoon. Kaya lumakas nawa tayo sa mga salita ng ating Panginoon at patuloy tayong maging matatag habang inaharapan natin at tinatapos pa natin yung kahulugan at layunin na niligay ng Panginoon sa ating harapan. Thank you, Lord. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng kalakasan para makatayo sa inyong harapan. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng inyong lingkod. Sa mga taon at mga araw na binigay mo para makasama namin siya. Lubos ang aming pananalig sa katotohanan ng iyong mga salita na naging patnubay at gabay po namin habang inaharap po namin ang pagdadalamhati at kalungkutan. Subalit mayroon kaming buhay na pag-asa na nagmumula sa iyo. Muli, O Diyos, aming Ama, pinagpapasalamat po namin ang pagtawag mo sa iyong lingkod. Aking kapatid, kaibigan na si Pastor Alex, sa kanyang paglilingkod at sa tagumpay na kanyang tinanggap ngayon. Salamat sa katiyakan, ang iyong gawain ay magpapatuloy. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bukas sapagkat ikaw ang nagpasimula at ikaw ang tatapos. Sa inyo po, Ama, ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagkilala. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin, ang lahat po yung magsabi na Amen. Salamat po sa inyo. God bless you. So, patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa buhay ni Pastor Alex. Kaya naman ang mga ilan po na narito ngayon ay magbibigay ng mga yung karanasan niya, na-encounter niya si Pastor Alex. Kung ano yung naging impact sa buhay nila. So, meron po siyang mga kaibigan narito na mula po sa Cavite City. So, una po tatawagin si Christy Pagaduan.
Good evening po sa ating lahat. Ako po ay taga Cavite City. Alam niyo? Pastor, kilala kita. Salamat at nagkita tayo dito. Siguro hindi mo rin ako kilala. Mamaya na po, nalapit ako sa inyo. Okay. Si Pastor Alex po, ang tawag ko po sa kanya kasi, bihira ko siya tawaging pastor. Kuya Alex kasi tawag ko sa kanya. Siya po ay kilalang Haji nung high school kami. Kaskwela ko po siya ng third year. Mula second year, third year. Matalino po siya. Pagdating po ng fourth year, naging first section siya. Naiwan po ako sa section 2. Yun. Pero po, dahil magkatabi lang yung room namin, nakikita po kami araw-araw. Yun. Yun po yung high school days namin. And then, siyempre po, high school, college, tapos na. Nakita ko po siya ulit. Isang gabi, sabi nung isa naming classmate, halika may susunduin tayo. Umuulan po nun. Sabi ko, alam ko tong bahay na to. Yung pala po, na-share niya si Pastor Alex. Dadali namin siya sa church. So, doon na po nagsimula na magkakasama na kami sa church. College graduate na po siya. Nauna kasi, basta po, alam ko tourism siya eh. Tourism graduate na siya. Foreign service, basta po ganun. Pareho na rin yun. Tapos, di naging Christian po siya. Halos magkakasabay kami. May grupo po kami. Ayun. Nakalungkot po dun sa grupo namin. 3 na lang kaming natitira. Pero salamat sa Lord kasi nananatili po kami sa Lord. Naging kaibigan ko po talaga siya. Kasi po nun sa church namin, bawal po ang mag-boyfriend na magkasamang dalawa. Kung mag-boyfriend kayo o naliligawan, hindi po pwedeng magkasama kayo sa kalye o naglalakad na dalawa lang. So kami po yung 3. Si Ate Sally, siya at ako. So lagi po ako sa gitna kasi hindi nga pwede na magkasama. So ako po yun. Ewan ko po kung natatandaan nyo yung pinsan po ni Kuya Alex dyan. Tapos po, saan di nakakaalam kung gaano niya kamahal si Ate Sally. Saksi po ko sa pagmamahal niya. Nag-outreach po kami dun sa mga slum area. Kami po ni Pastor Alex ang magka-partner. Siyempre, bawal yung mag-boyfriend o yung nagliligawan. Pag pinagpimerienda po kami, masasarap po yung merienda. So sabi niya, gusto ko matikman din to ni Sally. Sabi niya, o sige, Pastor, hati tayo sa pagkain ko para buo mong ibibigay kay Ate Sally yan. So, ganun po yung nangyayari tuwing linggo po ng hapon. Masarap yung merienda namin. Hindi man namin kasama si Ate Sally. Yung pong sa niya ay para kay Ate Sally. Tapos po, pag uwian na po, pupunta na po kami doon. So, ganun po, nagtagal, ganun. Hanggang sa, ayun, nag-asawa na po sila. Ako po yung bridesmaid pa ako. Yun. Bridesmaid po ako. Yun. Si Paco no? Hindi ko matandaan eh. Kasi may bulutong ako noon eh. Ganon. Magsawa po sila na nasubabayan po namin nila Marie yung paglipat-lipat ng church nila. Nandun po kami. Nakita po rin namin yung mga tapat na kasama niya mula nung simula hanggang sa ngayon. Salamat sa inyo. Talagang naging parte kayo ng buhay niya. Hanggang sa, nung araw po ng mamamatay, ng si Ate Sally, nandun din po kami. Kaso po, inabukasan, pupunta po ako ng Boracay. Kaya sabi ko, Ate Sally, pasensya na. Umalis po kami ng 12 a.m. na, pero parang 2 a.m. siya
namatay. Kaya parang nasa airport na kami noon. So hanggang sa nagpatuloy ang buhay na hindi kasama si Ate Sally kasi naglilingkod po siya sa Panginoon. Minsan, mamasyal kami, lumalabas, pero dumating po yung time na, siyempre po, nagiging busy na rin. Pag nakikita po namin na namamasyal siya kasama ang mga pastor, natutuwa po kami kasi nagkaroon din po siya ng set of friends. Ganon. Tapos po, yung mga naging kaibigan din po namin, yung mga membro niya. So, ganoon po. Hanggang sa, yun po. May balak po kasi kami na kasi malapit na rin po ako mag-retire. So, meron akong ginawang GC ng banding. Yun nga po, madaya siya kasi nauna siya. Yun. So, hindi na po namin matutuloy yung aming banding. Kaya, bagamat, ganun po yung nangyari na bigla po ang lahat. Sa mga naging kaibigan ko po na tapat din sa Panginoon, pag namamatay, nagtatanong ako sa Lord. Lord, bakit siya namatay? Faithful siya. Nilingkod siya sa Lord. Siyempre masakit. May namatay na naman ulit. Kung nagtatanong ako sa Lord, talaga nagtatanong ako. Ilan yun? Pero nung si Pastor Alex yung namatay, hindi ako nagtanong sa Lord. Kasi yung dumating sa akin is, nakakalungkot na wala siya. But he is free from pain and suffering. Pagsama namin siya masaya, pero ramdam mo na may pain siya. May suffering siya. Kaya, Pastor, naging mabuti kang kaibigan. Naging maganda siyang halimbawa sa amin bilang kaibigan. Naging mabuti siyang tao per se. Hindi kaibigan kundi tao. Kasi iba yung mabuting tao talaga. Mula nung nakilala ko siya, isang siyang mabuting tao. Never siya nag-isip ang masama sa kapwa niya. Pag may sinasabi ako, kasi ganito yun eh. Mahilig ka siyang magdebate. Mahilig siyang magpaliwanag. Sabi ko nga, dapat abogado kay. Yun. So, tama, nakikita ko yung verses niyo. Talagang isa siyang faithful sa kanyang pagtawag. Maraming tumatawag sa kanya eh. Pero talagang faithful siya dun sa church. Lumipat kayo kung saan-saan. Madaming pagsubok. Pero faithful pa din siya. He really fight a good fight. And he is really finished the race. Kung sa iba, sasabihin, hindi niya natapos. Hindi. Natapos niya kasi sa mga naiwan niya, you could stand. I can see the church, how you grow. Kung paano. Kasi di ba, ang isang leader ay magaling kung ang kanyang mga members ay can stand alone. Hindi sila nagtatrabaho dahil nandun lang sa leader sila, kundi na-build na rin kayo as a leader. Kaya sa mga members niya, sa mga naganda dito, bilang kaibigan, hindi na kami nag-worry. Though alam namin na wala na siyang family, very few ang kanyang relative. At peace kami kasi alam namin na kung gano'n siya kamahal. We have grown. Sabi ko nga dun sa iba, kilala mo pa ba ako? So, salamat. At hindi niyo siya iniwan. Nakita namin kung paano niyo siya inalagaan. Kaya alam namin na magiging magandang inspirasyon ang kanyang buhay. Sa ating buhay, di ba, pag tayo nag-fail, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, pwede rin nating alalahanin ang buhay ni Kuya Alex na though pain and suffering, matagal, naging tapat siya sa Panginoon.
and he have kept the faith. Kaya muli, sa kanyang mga naiwan, mga members, kanyang pinsan, ni Jansen, niya, mahal na mahal ka ni Pastor. Maraming salamat. At inilagaan niyo siya. Hindi man namin siya naalagaan bilang kaibigan. Andiyan kayo para mag-alaga sa kanya. Ate Tess, salamat. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Kahit yung mga nandito ngayon, maraming pong salamat. At mahal na mahal si Kuya Alex. Magandang gabi po. Salamat, Ate Christy. At ngayon naman, taga Cavite din po, si Chay Villanueva. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po, nakikiramay ako sa pamilya ni Pastor Alex at ganoon na rin po sa mga miyembro niya dito sa church. Ang isi-share ko po ay, siya po ay naging Sunday school teacher ko. Yes, sa Cavite City po, doon kay Pastor Di Mesa. Sabi nila, nung time na yun ay nag-aaral pa lang siyang magpastor. Hawak niya yung youth sa Sunday school. So, marami po akong natutunan sa kanya nung kasi late na rin ako naging Christian. Nakapag-Saudi na ako ng once. Nag-work kasi ako sa Saudi ng once. Yung pagbalik ko na yun, doon ako na-born again. Tapos nagpatuloy-patuloy in short. Tapos siya nga, pina-attend akong Sunday school, siya yun. May time na 1, 2 na lang kami na umattend, pero nagtuturo pa rin siya. Ang pagtuturo niya ay talagang makikita mo na love niya ang Panginoon doon sa calling niya sa kanya. Yung magturo, mag-share ng salita ng Panginoon kasi talagang seryoso eh. Kumbaga, kaya ganun na din yung paglaki. Kaya sabi ko nga, saan man ako dinala ng Panginoon, hindi ko po tinataas yung narating ko. Saudi, nag-UK din ako, kasi po, isa po akong nurse. Pero retired na po ako. Hindi ko po tinataas yung sarili ko, pero tinataas ko po ang Panginoon dahil sa mga natutunan ko sa Kanya, paano maging matapang para tumayo sa Panginoon. Dahil nung time na yun sa Saudi, hindi po biro ang isang maging Kristiyano. Alam niyo po yan kung sino man yung nag-Saudi dito. Dahil talaga pong pugot ulo. Marami po akong, kumbaga, nagamit din ng Panginoon in a little way, in my own little way. Sabi kasi ng Panginoon, paano ko anuhin yung pasyente? Kasi ganun nga kalupit. Sabi ng Panginoon sa akin, dahil naturuan na nga po ako, sabi ng Panginoon sa akin, nung time na nagtatanong ako sa kanila ng ganun, in your own little way, share your testimony. So yung story ko po ang ginagamit ko dahil hindi pa ako sanay masyado sa mga verses nung time na yun. Puro lang testimony ko, miracle healing ko, yun po ang sinishare ko sa kanya. At yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa akin dahil hindi ako magiging nurse kung hindi sa Panginoon dahil I cannot be a nurse dahil mahirap lang kami. Hindi ako magiging nurse kung hindi dahil sa Panginoon. Hindi ko mararating ang Saudi kundi dahil sa Kanya. Dahil binigyan niya ako ng tapang na nanggagaling sa Panginoon at yung strength na galing sa Kanya. Dahil hikain po ako ng grade 1 hanggang grade 4. Nawala po ito nung ako'y lumalaki. Kaya sabi ko, talagang plano ng Panginoon na maging nurse ako dahil healthy ako. I mean, hindi pwedeng hindi healthy ang isang nurse, di ba? So yun po yung mga karanasan ko bilang, even nung nag-UK ako, ganun din. Kaya sabi ko, sobrang thankful ako kay Pastor Alex De Castro dahil siya po ay naging part ng journey ko sa aking spiritual na buhay. At masasabi ko, katulad ng nasabi niya,
na talaga pong faithful siya sa kanyang calling. And I believe, ginamit siya mightily ng Panginoon sa kanyang binigay na calling o yung talent niya to preach the gospel at yung iba pa niyang talent to encourage other people. Kasi sabi niya nga yung The Weeping Prophet, yun ang isang story na na-share niya sa akin nung ako'y Sunday school The Weeping Prophet. Yun ang naalala ko, even si Jeremiah, tumatayo yan para sa Panginoon. Sabi niya ganun sa akin. Kaya sabi ko, grabe yung impact ng mga tinuturo niya sa akin nung time na yun. Kaya sabi ko, salamat sa mga Panginoon, may nagtiyaga sa akin sa Sunday school. Hindi lang sa pastor namin, siyempre iba yung pastor namin. Pinid niya din ako, ni-nurture niya rin ako ng matagal. Pero yung bang ibang may mga isang ano lang minsan na praise o word na hindi maalis sa isipan niyo. At ito'y ginagamit ng Panginoon para ikaw ay tumayo para sa Kanya at magamit ang buhay mo para sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat. Maraming salamat din sa inyo na dahil katulad ni Christy, nilook after niyo siya ng ganun kaganda. Kaya marami pong salamat. At ako'y nagpupuri nagpupuri ako sa Panginoon sa naging part siya ng journey ko. Kaya glory to God po. Yun lang po. Sige po. Ako naman po ay mag-share din ng kaunti. So alam ko marami din sa inyo na gusto, kaya lang nahihirapan siyang tumayo. Si Pastor Alex, nakilala ko siya through Pastor Rex at saka kay Ate Sally. Ang mas close ko talaga si Ate Sally kasi siya nagtatrabaho siya sa Mamas. Dahil nga sa outreaches ako naka-assign, may connection kami sa mga yung pagbibigay ng mga gifts, school supplies. Yun po yung aming connection ni Ate Sally. Siya po yung ginamit ng Lord para ma-meet din yung needs ng mga community, especially yung mga bata na walang kakayahan na makabili ng sapat na pangangailangan nila sa school. And then, noong nagkasakit na po si Ate Sally, yung verse na binigay ko rin kanina doon sa sinabi ko sa Hebrews chapter 4 verse 10, yun din yung tanda ko na sinabi ko kay Ate Sally, nagkausap pa kami noon sa phone, na sinabi ko sa kanya kasi that time nahirapan na po si Ate Sally sa sakit niya. Bago in-encourage ko siya na ganoon talaga yung buhay, merong hangganan. At ang God, pinagpapahinga niya tayo sa lahat ng ating pagpapagal. Katulad niya na nagpahinga. At iyon din yung nakita ko na ginawa ng Lord kay Pastor Alex. At ganoon nga, tapos nakilala ko rin si Pastor Alex kapag siya nag-speak una sa camp, yung sa camp, siya, anointed siyang magturo. Kaya marami din may favorite sa kanya din sa church. So, ayun, kaya pagka speaker siya, na-excite din ang bawat kapatiran na makinig sa kanya. So bilang kaibigan, mabait siya. Alam naman natin yon, walang tututol doon na talagang yun ang katangian niya. Kapag yun naman may mga tanong, concern, napakabilis niya mag-reply. Sigurado ako sa inyo, ganoon din. Di ba? Hindi siya, lagi siyang nagre-reply. At sa kape naman, napakahilig niya sa kape. Kahit na acidic, nagkakape pa din. Kasi yun ang habit nilang mga pastorada. Kaya pag nasa office siya, binibisita si Pastor Rex, ako naman nagtitimpla lang. At yun din, kahit na di sila mahilig sa tubig, kape talaga. Kung ang kape nga nakakalasing, mga lasing na yung mga pastor siguro na yan. Sa pagkain, lagi siya niloloko ni Pastor Rex. Kasi pagka minsan ginagabi siya, pinapakain na siya ni Pastor, pinapa-order niya ako. Niloloko niya, sabi niya, pagka nakabox kasi yung sa hidden tapsihan, sinasabi ni Pastor, ano yan? Isda, daing. Alam naman kasi ni Pastor na si Pastor Alex hindi mahilig sa isda. Yon, kaya sabi, gaganoon lang si Pastor Alex. Pero joke lang naman ni Pastor Rex siya. Ganon sila magkulitan, magkaibigan.
At bilang pastor naman, isa sa mga topic na hindi ko nakakalimutan sa kanya, yung sovereignty of God. So, hindi ko na i-explain yun, mahaba yun. Isang oras niya tinuro yun eh. At sa Bagtas naman, bilang outreach pastor, in-invite ko siya one time. Hindi pa po established noon ng church. Kaunting-kaunti pa lang kami noon. Wala pa kami sariling place sa Bagtas. Nung nagsalita siya, natatandaan ko, ang unang tinuro niya, yung Jesus the Carpenter. Tapos noong in-invite ko uli siya, nito lang sigurong September yon last na pagtuturo niya. Kasi evangelistic Sunday namin. So noong siya nakausap ko, sinabi ko sa kanya, yung natatandaan ko pa, yung first lesson na tinuro niyo doon sa Bagtas. Tapos hindi siya makapaniwala na natatandaan ko pa. Tapos noong huling message niya, yung God's love, nito lang, at hindi pa namin siya binibigyan ng love gift. So pinakain namin siya ng pastoral staff ng outreach. Sabi namin, Pastor, okay lang ba sa inyo na ito na lang love gift namin sa inyo? Okay lang naman, di na nga lang mauulit to. Niloko kami. Pero biro lang po ni Pastor Alex yan. Si Pastor Alex, laging yes ng yes yan, basta available lang yung time niya. Kasi priority niya talaga. Hindi niya laging, basta may meeting sa mga servants, laging napaka-committed niya sa mga meetings nila, tsaka mga gawain. At, lagi niyang iniisip kapakanan ng iba. Ganon yung nakita kong karakter niya. Maano siya, maalalahanin sa mga ibang, basta sa kapwa. At masasabi ko na isa siyang matatag na pastor at napakatyaga. Kasi pastor din ako, alam ko yung pagiging matyaga. Alam ko yung sa kalagayan niya, parang may extra natatag akong nakita kasi alam naman nating lahat na yun yung sitwasyon niya, di ba? Nung pagkawala ni Ate Sally, laging sinasabi ni Ate Sally, naaawa siya kay Pastor Alex pag nawala siya. Kaya hindi ko ma-describe kung gaano yung lakas ng loob at tatag na meron si Pastor nung nawala si Ate Sally. Yun yung isa sa hindi ko malimutan sa sinabi ni Ate Sally that time. Kaya alam ko kung tumagal siya na, sabi nga ni Pastor, tumagal na single, yung tatag niya, alam kong hindi madali at pastor siya at hindi talaga yon madali. So yun. May narinig ako na minsan nababanggit ni Pastor na failure daw siya. Pero para sa akin, yung mga member na walang pastor na yung ganitong sitwasyon na mabigat na nangyari kay Pastor Alex, tapos well-organized, nagkakaisa, nagkakasundo. Para sa akin, di ba, sino ba sa kanila? Nag-develop, nag-train, nag-equip, nagturo. Di ba, pastor yon? Kaya sila ganon. Kaya isang malaking bagay na lalo niyong ipakita yung tinuro ni Pastor sa inyo na hindi siya failure. Kasi kahit wala siya, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. At ginamit siya ng God. I know na marami na siyang itinuro sa inyo, tinanim. Kaya, kayo ang kaniyang banner. Ang church na at mga member doon sa church na pinangungunahan niya. Yan ang isang makikita mo na kung ano meron si Pastor. Base doon sa kanyang pinangunahan. Kaya naniniwala ako na bukod pa nga doon sa sinabi nga ni Pastor na hindi nakasalalay sa tao ang gawain ng Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa. Kaya all things work together for good for those who love the Lord. At naniniwala ako na maganda ang hangarin ng God kahit hindi natin maintindihan. Pero mapagtitiwalaan siya kasi nga siya ay Diyos ng kabutihan. Amen. Kaya po, ngayon po ay tatapusin na po natin to sa panalangin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Mahirap man ang kalagayan at malungkot, pero naniniwala akong mabuti ang Diyos. So tinatawagan ko po si Pastor Rex para sa huling panalangin. Dati na naman ako. Sige, purihin ang Panginoon. Baka meron pang gusto magtaas ng kamay dyan at gusto meron ba? Pagkakataon nyo na to. Okay. Nanay? Sa inyo po dyan, tahimik dyan.
So, okay po. Tahimik na tahimik, ha? Okay. Yan. Paano na, Pastor Edmond? Wala na magte-text sa akin pag Tuesday. Sasabihin niya, kita tayo, fellowship. Talagang walang sala every Tuesday. Malimit kong marinig sa asawa ko, buti pa sila. Nakikita-kita. Talagang walang pali yun. Nalulungkot din lang ako kasi last na nakita kami, parang October pa. Nung mag-dinner kami kasi nag-birthday ako. Yan. Tapos umalis na si Pastor Edmond. Tapos di na kami nakakapag-meet ng Tuesday. Huling text ko sa kanya, kamusta ka na? May kasama ka ba dyan? Sabi niya, meron naman. Sabi niya, may higi nga. Ganun lang naman. Yung mga anak ko, hanggang sa mga pamangking ko, ninong siya eh. Pareho din pala kami na frustrated lawyer. Hindi namin natapos yun. Pero, yun. So let's pray. Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na minsan pa ay madagdagan ang aming pong alaala ng iyong anak at lingkod na tinapos mo na ang kanyang layunin at ngayon ay nasa piling mo na siya. At kami namang narito na masayang inaalala ang mga araw at mga taon na yun na nakasama po namin siya. Sa iyo po namin binibigay ang pasasalamat at ang pagkilala. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng iyon. Ang pagkakaroon namin ng bahagi sa isa't isa. Salamat po at dalangin po namin at lagi na ipanapanalangin sa lahat sa buhay man o kamatayan katulad ng sabi ni Pablo. Wala kaming ibang hangad, kundi ang maparangalan ka at patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon at patuloy niyang ingatan, sumati ng kapayapaan at pagpapala at basbas ng ating Panginoon na lagi nating maaasahan na siya nagsasabi na kailanman ay dakila ang kanyang katapatan. Sa Panginoon, ating Diyos, ang lahat ng papuri, pagsamba, karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat may magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Magandang gabi po ulit sa lahat. Muli po mula sa pamunuan po ng Soul Winners Christian Church, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa lahat po ng mga narito, especially po sa church na nag-lead po ngayon, ang Jesus the Living Stream Christian Fellowship po sa panguna ni Pastor Rex Mojica. Kami po kasama ng lahat ng mga miyembro ng kanilang iglesia. Buong puso po ang aming pasasalamat sa inyo dahil alam po namin kung gaano ninyo kamahal ang aming pastor. At salamat din po sa lahat ng mga naging kaibigan ni Pastor Alex. Sa lahat po na nandito, mga iba't ibang churches, mga kaibigan, kamag-anak, maraming salamat po. Para po sa araw ng bukas, magkakaroon po muli tayo ng isang worship service or necrological service. Ito po ay pangungunahan naman ni Sister M. Hervasio. So bukas po ay sa ganap na ikapito po muli ng gabi. At ang libing po ni Pastor, siya po ay ihahatid na sa Sabado po ito, January 17, at ito po ay ihahatid na po siya sa kanyang huling hantungan po sa Rita Memorial Rita Samson Memorial. Dito po ay sa May Alapan. So
magkakaroon po tayo ng service dito sa ganap na 10:00 ng umaga po at aalis po ang labi ni Pastor dito sa ganap na 11 or 11 a.m. po ang alis ni Pastor dito. So muli po maraming salamat po sa inyong lahat at kami po ay muling napapalakas ng presensya ng bawat isa sa inyo. Muli po sa ngalan ng Soul Winners Christian Church, marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Your once in a lifetime experience. You must watch me.